Hello guys and welcome to my channel, and this is Papa Dave. And here we go sa ating part 2 ng masterclass natin. So dito, ito yung mga kailangan nyong i-ready para malaman nyo kung ano yung mga bibili nyong computer, ano yung mga internet, no, na para sa mga walang budget sa inyo. So dito, i-discuss natin yung mga kailangan nyong i-ready para hindi kayo malito, no, kung ano yung ipapakabit nyong internet, ano yung bibili nyong computer. Okay, so bago tayo mag-start guys, no, nag-offer tayo dito ng mga courses dito sa members area natin sa YouTube. Pwede tayo mag-join para makareceive na rin tayo ng certificate, or pwede rin tayo mag-sign up dito sa va4ecomcourse.com. So ito yung nire-recommend ko, no, para pag natapos nyo yung masterclass na to, so pwede kayong mag-enroll dito or pwede kayong manood dito sa YouTube channel natin. Dito yung mga step by step in-depth tutorials, yung mga mapapanood nyo rito. Okay, so umpisahan natin sa computer. Sir, ano ba yung specs? Ano ba yung dapat kong bilhin? Ano ba yung pwedeng laptop? Okay? So, dito kasi sa niche natin, sa e-commerce, kahit yung mga low-end na computer lang. So, dito kasi sa pagbili ng computer, depende yan sa trabaho nyo. Kung ang work from home nyo ay about sa video editing, pag-edit ng mga photo, so kailangan i-upgrade natin yung graphic card natin or yung video card. So, dito kasi sa e-commerce, kahit yung mga basic lang, no? Kahit yung mga ginagamit lang sa PisoNet, pwedeng-pwede na yon. Sa computer or laptop, so kahit anong bilhin nyo, pwedeng-pwede yan. Okay? Syempre, mas mataas yung specs, mas maganda yung performance. So, next natin yung sa internet. So, sa internet naman, depende yan kung saan lugar kayo. Halimbawa sa amin dito sa Laguna, malakas yung Converge, mahina yung Globe, mahina yung PLDT. Pero pagdating sa ibang lugar, maganda yung PLDT, maganda yung Globe, Smart, mahina naman yung Converge. Kaya mas maganda, magtanong kayo sa mga kapitbahay nyo, sa mga kaibigan nyo kung ano yung gamit nilang internet, kung kamusta ba, lagi bang nawawala ng internet, or maganda ba yung performance. So, dun tayo babase. So, wala tayo ritong i-recommend kung ano yung magandang internet. So, depende kasi yan sa lugar. Okay? So, magtanong-tanong kayo dyan kung ano yung magandang internet. At kahit na yung mga basic lang, no, yung pinakamura, okay na yon. Kasi dito, more on browsing tayo. More on magse-search tayo ng mga products, maglilista tayo ng mga products sa mga e-commerce store. So, yun lang naman yung magiging trabaho natin. So, hindi naman kailangan na talagang sobrang bilis. Okay? So, next naman, yung headphone. Kagaya nito, no? Ito yung ginagamit ko ngayon. Ito, tigpa 500 pesos lang to. So, ito yung HP na ilalagay ko yung link nito sa description. So, para naman to sa panonood nyo ng mga instructions. Okay, kasi yung interview natin dito through chat. Minsan, nagsisend sila ng mga video sa atin. Syempre, para marinig natin yung itinuturo nila. So, pwede rin to, syempre, nanonood tayo ng mga movie habang nagtatrabaho tayo. So, ito yung gamit ng speaker, okay, or ng headphone. So, may pagkakataon kasi, minsan, tatawagan kayo. So, madalang lang naman yun, no? Hindi naman lagi. Pero most of the time sa amin, puro chat lang talaga kami. Kahit yung basic na headphone lang, no? Kagaya na itong gamit ko. Yan, pwedeng-pwede na yan. Yan, so ginagamit din to sa meeting. Kasi minsan may pagkakataon talaga na tatawag sila. Yan. So, huwag kayong mag-alala guys, no? Kasi yung mga meeting dito, hindi naman nagre-required ng webcam. Kaya okay lang na walang webcam. Pero syempre, kung may webcam, kung malakas yung loob yun, maipag-webcam sa client nyo, so okay naman, optional naman yon. So, next natin sa number 4 ay yung cellphone. So, syempre, saan ba natin gagamitin yung cellphone? Hindi sa trabaho. Hindi natin pwede gamitin yung cellphone sa trabaho. So, ginagamit natin yung cellphone para kahit nasan tayo, wala tayo sa harap ng computer, nag-apply tayo, so makakakuha tayo ng notification na, uy, may nag-i-invite sa akin. Uy, may sumagot na sa proposal ko. Uy, may message si client. So, yung mga messenger, no, para meron tayong instant access na masabi ni client na kapag kailangan niya tayo, sumasagot tayo agad. So, yun yung isang kailangan natin, yung mobile phone. Next natin, yung mga social media account natin. Kasi, inililink to sa mga account natin sa freelancing website para sa mga verification. Pag nilink mo yung social media mo sa mga freelancing website, so mas nagiging trustworthy yung profile nyo. No? Makikita ng mga client nyo yung profile nyo. So, yan yung gamit ng social media. Minsan, ginagamit to sa messaging. No? Kapag gusto ko yung kausapin ni client, minsan sa Messenger, minsan sa Upwork Messenger, minsan naman sa mga social media natin, sa Facebook. So, nagchat-chat tayo sa Facebook, sa IG, sa Twitter. Yan. Yan yung gamit ng social media. Kaya kailangan meron tayo nito. Next naman natin, kailangan nyo ng government IDs. Kasi sa mga ID, ito naman para sa payment. Kasi may freelancing website kagaya ng Upwork na doon na rin kayo mismo susweldo. Pang-verify ng mga account. Okay, so kung wala kayong mga ID, pwede na yung NBI. So pwede na yan. Government IDs. Para din pang-open ng mga account. So sa mga bangko. So kasi kailangan natin dito ng bank account.
So, para sa akin, so ang ginagamit ko marami. Meron akong BPI, meron akong Union Bank, meron akong PS Bank, may BDO. So, lahat pwede. No? Ang maganda lang kasi sa bank account, sa local bank account, pagdating sa transfer ng sweldo, $1 lang yung sinisingil niya. Hindi kagaya nung iba, kagaya ng PayPal, ng Payoneer. So, sa PayPal, meron silang percentage kung magkano yung kukunin nila sa sweldo mo. So, eto pa yung isang kailangan natin, yung PayPal. Kasi, halimbawa sa onlinejobs.ph, nakakuha kayo ng client. So, sa client na yon, minsan ang gusto niyang payment method through PayPal. Minsan naman, Payoneer. Or meron pang ibang mga e-wallet na i-recommend niya sa inyo. Syempre, pag nag-recommend siya sa inyo ng e-wallet, mag-open kayo ng account doon. Kaya kailangan nyo ng government IDs. So, kung wala naman kayo niyan, so hindi naman tayo lahat meron, no? So, meron ako kasi driver's license, meron akong passport, national ID. Kung wala naman, pwede naman yung NBI. Okay? So, tsaka madali lang naman kumuha, no? Kapag may NBI ka na, may birth certificate ka na, madali na makakuha ng ibang mga IDs. So, ito yung mga kailangan yung i-ready. So, kapag meron na kayo, itong 8 na to, pwede na tayong gumawa ng profile, makakapag-set up na tayo ng mga basic na kailangan natin bago tayo mag-aral ng skills, so bago tayong gumawa ng profile, tsaka bago tayo mag-apply ng trabaho. So, kailangan meron tayo netong 8 na to. Okay? Okay guys, no? Sana nakatulong sa inyo yung video na to. So, proceed tayo sa part 3.